Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin ito. Lumabas na balita patungkol nga po dito sa warrant of arrest na di umano'y ilalabas na ng ICC. So kani-kanina lamang ay ibinalita sa lahat ng mainstream media at social media itong balita na to na kung saan di umano ay naglabas na ng arrest warrant ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa at kinumpirma ito ni dating Secretary Harry Roque. So, dun po sa mga hindi nakakakilala kay Secretary Harry Roque o kay Representative Harry Roque, siya po ang dating spokesperson ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado ni Senador Bato de la Rosa. So, umikot itong mga balita na to dahil credible, maaaring maituring natin na credible na balita yan dahil alam naman natin na si Representative Harry Roque ay nasa daig ngayon na kung saan ay sinusuportahan niya kanyang kaso o ang pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC at siya rin ang sasabi rin natin na una nagbalita dito sa Pilipinas na may lumabas na nga daw na warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. So, maaaring ika nga maidikit na natin ito tungkol sa kiniklaim ni Ombudsman na Boying Rimulya na meron daw siyang kopya ng o soft copy ng arrest warrant ni Senador Bato de la Rosa nung mga nakakaraang buwan. So, ginawan po natin ng video niya. Ginawan po natin ng video yan. At panoorin na lang. Pero syempre, nahandoon pa rin yung mga katanungan na paano nagkaroon o paano rin nalaman ni Ombudsman Boying Rimulya na meron ng lalabas na warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. So, yan din yung naging tanong ko doon sa last video ko nung tinapik natin. Paksa na to. So, ako ito lang mga amo. Kumbaga naging speculate lang ako dahil alam naman po natin na ang International Criminal Court ay isang independent body na kung saan siya ang gumaganap na huling korte ng buong mundo. O ibig sabihin siya yung korte na kung saan ang nililitis dito ay pangkaraniwan mga matataas na tao, mga mga paano ko ba sasabihin ito? Mga mga world leaders na rin na masasabi natin, mga high profile, very high profile na mga tao na nagkasala sa kanilang bansa. So, namely, syempre, yung karaniwan dyan, yung crime against humanity o mass genocide. So, malawakang pagkidil ng buhay. So, alam naman natin na ngayon ay nag-test ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig at isa si Bato de la Rosa sa mga di umano ay architect ng war on drugs na pinatupad noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at marami-rami rin naman po ang nag-file ng kaso laban sa kanila. So, may mga may mga masasabi natin na vindicate
dito sa mga pahayag na ito. Dahil dati, hindi naman natin pinapansin ito dahil siyempre, natin na sa dahig si dating Pangulong Duterte at ang assumption nating lahat, ang focus na lang ngayon ng kaso ay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero siyempre, since kasama rin si Bato de la Rosa dito at siya nga daw yung isa sa mga architect nitong Oplan Tokhang o yung tinatawag na war on drugs, isa rin siya dun sa mga kinasuhan at ngayon ay pinagkakaguluhan ngayon ng administrasyon itong war. At malamang sa mga oras na to ay pinaghahandaan na nila kung papaano nila tutugunan ito once na humingi ng tulong ang ICC sa international o sa Interpol para makuha at madala si Senador De La Rosa sa dahig. So, diyan marami ang kumikwestiyon, di ho ba? Dahil siyempre, alam naman natin at sinabi ko na rin po ito, na gumagana lamang ang international court sa isang bansa o sa isang partikular na kaso sa isang bansa kung ang bansa na yun ay hindi na gumagana ang judicial system. So, medyo komplikado ito pagdating po sa atin dahil sa pananaw syempre ng maraming Pilipino at maraming mga opisyal ng gobyerno, gumagana naman po ang ating judicial system. Pero syempre, ICC yan. At ang depensa nung kabila o nung panig ng mga Duterte is wala na tayo sa ICC dahil matagal na rin po tayong kumalas dyan. Pero, yung kaso po ay na-file bago pa po tayo humiwalay o tumiwalag sa ICC. So, maraming legal na basihan at magagandang argumento na maaaring madinig natin sa mga susunod na araw. Kaya siyempre dapat bantayan rin po natin. Pero siyempre, ano ba ang managal ng isang katulad po natin na pangkaraniwang tao? O ano ba ang opinion ko patungkol nga po dito? So siyempre, unang-una, kumbaga yung lumugar tayo doon sa aspeto lang muna po ng kaso na kung saan nililitis ang isang akusado. Hindi ho ba? Doon muna tayo lumugar. Huwag po tayong lulugar kaagad sa kung kanino tayo panig dahil sigurado maliligaw po tayo. So, doon tayo sa aspeto ng kaso. Akusado at yung mga nag-aakusa. So, para sa akin, di ho ba, ang pinakapuno nung kaso na yan ay si Pangulong Rodrigo Duterte. At si Pangulong Rodrigo Duterte ngayon ay nasa dahig na. So, dapat mag-focus ang ICC muna dito sa sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi syempre, alam naman ng marami sa buong mundo na ang hinahabol ngayon ng ICC ay yung kasikatan dahil in the past, parang medyo bumababa ang ang popularidad ng ISIS sa hindi pa nating malamang kadahilanan dahil syempre, ang isa sa mga hindi miyembro niyan ay ang Russia, China at ang United States, yung mga superpower. So, binabati gusto din ng Amerika ang ICC at kumbaga nawawala ng kredibilidad ng konti ang ICC. So, the only way sa nakikita ko na maibalik yung kredibilidad nito is kumuha sila ng kaso na kung saan ito ay hahakot ng atensyon sa buong mundo at kakataon lamang po na si Pangulong o si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay bantog sa ibang bansa sa buong mundo
dahil sa ika nga parang yung style niya is parang may pagkatao o Dirty Harry, bahala na kayong mag-isip. Pero naging controversial po si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung kanyang kapanahunan nang siya ay presidente. So, ngayon na may kaso siya at nililitis siya ng ICC, malaking pagkakataon ito, ika nga, para sa exposure ng ICC sa iba't ibang media outlet, sa iba't ibang panig. So, dapat siguro munang sumentro ang ICC dyan. Pangalawa, kung ipipilit ng ICC, tingin ko lamang po ito pero syempre, tulad nga na sinabi ni Representative Barro, is may ubas ng warrant, sa tingin ko magkakaproblema naman ngayon ang Pilipinas. Hindi ko ba? Kasi yung kagad ang papasok sa isip natin. Ang iniisip ng ICC is yung kanilang pangsariling interest. Pero yung interest ng Pilipinas, hindi nila iniisip yan. Kumbaga, pinababayaan na lang nila yung kung ano man ang idulot ito sa mga opisyal ng Pilipinas. Na diyan na pumapasok yung sinasabi ko noon na bakit merong kopya may soft copy si Ombudsman Timolia na mas maaga kung parang ngayon dito sa lumalabas na balita na mayroon ng warrant of arrest. Nangangahulugan ba nito na may impluwensya ang ICC sa ating gobyerno or vice versa? Dahil marami ang nagsasabing eksperto na hindi basta-basta nakakakuha ng kopya ng ng arrest warrant ang isang partikular na individual kung ito po ay hindi opisyal o hindi miyembro ng ICC mismo. So, paano niya na-acquire yung kopya na yon? Maaari, nasabi ko noon, na meron siya kakilala doon. O meron kakilala ang gobyerno doon sa ICC. Which is magiging problema pa din dahil siyempre, lalabas nito parang nai-impluwensyahan ng ating gobyerno ang mga kaganapan sa ICC. Yan kagad ang papasok sa isip ng mga Pilipino, hindi ba? Lalo na ngayon ay hati ang Pilipinas sa pagitan ng mga Duterte at ng mga Marcoses. So, maaaring gamitin ng mga Duterte ito laban sa mga Marcoses na ibig sabihin hindi patas yung ginaganap na pagdinig ngayon ay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil may kamay o may impluwensya ang Malacanang o ang administrasyon sa ICC. At syempre, ngayon nga po na may lumabas na, quote-unquote, lumabas na warrant laban kay De La Rosa, malalagay na naman sa alanganin ang Administrasyong Marcos. Hindi lang yan, pati ang Korte Suprema o ang judicial system ng ating bansa. Dahil, syempre, kapares ng sinabi ko kanina, pumapasok lamang ang ICC kapag na-determina nila na ang judicial system ng bansa na yon ay totally hindi na gumagana. Pero, paulit-ulit na sinasabi ng ating gobyerno ngayon na may tiwala sila sa judicial system ng ating bansa at maayos itong gumagana. So, kung ibibigay ng ICC ng ating gobyerno si Bato de la Rosa sa ICC, another dakok na naman yan sa administrasyon at sa ating judicial system. Hindi ko naiisip ng iba sa mga may kagustuhan o malaki ang pagnanais na madala si Bato de la Rosa sa ICC
Dahil syempre iniisip nila na may maitutulong itong politikal sa kanila. Pero ang totoo nito, mga amo, sa aking nakikita, walang maitutulong ito. Bagkus, magiging sanhi pa ito ng lalong pagkakawatak-watak ng mga Duterte at ng mga Marcos. O ibig sabihin, yung mga pangkaraniwang tao na sumusuporta sa mga Duterte at mga pangkaraniwang tao na sumusuporta sa mga Marcoses. So magiging divided ang Pilipino. So sa akin lamang maaari kong ma-switch yun. Bakit kinakailangan pakipadala si Bato de la Rosa sa ICC? Samantalang pwede naman nating litisin dito yan sa ating bansa at kikilalanin ng ICC yan. Di ba? Ganun lang napakasimple kasi kapag ipinadala mo si Bato de la Rosa sa ICC, iisipin ng maraming Pilipino na politika laban yan. Di ba? Na ginigipit ng administrasyon ang mga Duterte. Pero kung ang gagawin ng ating gobyerno, since hindi naman tayo miyembro na ng ICC, bakit hindi na lamang dito natin kasuhan o kung may mga nakasampa ng kaso dito sa ating bansa laban kay Senador Bato de la Rosa, bakit hindi na lamang siya dito litisin? Since siya naman ay isang active member ng Senado o sitting senator, ba? Mas magiging pabor yun sa administrasyon. At siyempre sa pananaw ng ating mga kapwa kapitbahay na bansa para maipakita nila na gumagana ang judicial system dito sa ating bansa. Sana makuha ninyo yung ibig kong sabihin. Lalong-lalo na dun sa mga Marcos. Kasi, kung again, ibabato natin si De La Rosa sa ICC, mapipitasan na po ng todo-todo ang ating bansa. At baka makatikim na naman po ng panibagong dago ang ating ekonomiya. So, the best para sa aking opinion po lamang, dito na natin litisin si Senator Bato de la Rosa. Maging ano man po yung mga kaso na yan. Sinabi ko nga po dati pa, kung may mga kaso laban sa mga Duterte, harapin nila. Mas maganda yon, makapagpapaliwanag sila ng maayos. Meron naman silang kapital, meron naman sila, kaya nilang kumuha ng magagaling na abogado at ma-impluwensya naman sila. Kaya nilang lumaban dito sa ating bansa. At hindi naman kinakailangan o necessarily kailangan ipukol pa sila sa ICC dahil makakasama nga po ito sa imahe ng ating bansa, ganun din sa imahe ng administrasyon. Kapag ipinasa nila si Bato de la Rosa sa ICC, marami ng tao ang maniniwala na inutil na ang ating judicial system maging ang ating gobyerno. Hindi ko ba? So, sana maintindihan niyo ako. Ngayon, sa kasalukuyan, alam natin na nagtatago si Bato de la Rosa at para bang pinatitiktikan na siya at sa galawan na yon ng ombudsman, ng DOJ at ng DFA, parang ang direksyon na gusto nilang tahakin ay katulad ng direksyon na nangyari kay PRRD. Ipaalala ko uli, pakaisipin muna nila kung ito ba ay makatutulong sa kanilang gusto sa administrasyon at sa ating judicial system. Hindi pa natin isasama dyan ang ekonomiya dahil napakalaking dagok na po ang ating aabutin yan. So, hindi ako for Duterte. Kung sila'y nagkasala, dapat silang managot. Pero, administrasyon na rin na nagsasabi na gumagana ang judicial system sa ating bansa. Hindi ba parang magandang pagkakataon to para patunayan natin sadya talagang gumagana ang ating gobyerno, ang ating judicial system, kung dito na natin lilitisin
si Bato de la Rosa at totally i-deny na natin ang involvement ah, ng ah, ng Interpol at ng ICC. Di ba? Napagbigyan na natin sila eh. Nasa kanila na yung ulo. So yung galamay siguro baka pwedeng dito na litisin. Hindi ko ba? Ganun lang kasimple yung sa akin. Kasi yung iba nakikita ito yung isang kumbaga political opportunity para ika nga maibalik ang tiwala ng taong bayan to a certain somebody. Hindi ko ba? Pero ang hindi nila iniisip, makakasama ito. May sariling problema ang administrasyon. Hindi ho ba? Dapat patunayan muna nila na wala silang kinalaman dyan, na ito lang mga tao na to ang involved. Napakarami na nilang problema para itong galamay maging sanhipan ng napakalaking problema para sa kanila. So, dito ko muna tatapusin ang video na to. At sa susunod ko pa mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.